Barangay Love Stories number one. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Gimugna sa Diyos ang tao nga managsama, kay kini gimugna sa susama niyag panagway. Ang uban, mahimangod kay sila wa gasay sa gusto nga maangkon nga sama sa uban. Mausap ang gusto nga maangkon nila. Makaingon kaha kita nga dili ta makabuot sa gilatid sa atong kapalaran? O kita ang magpanday alang sa atong kapalaran? Ginaingon nga dinhining kalibutan, wa ang gitawag nga forever. Asa man di ay, asa kini mahikaplagan. Ingon sila, ang kahangturan atua sa langit, wala din sa kalibutan. Kalibutan sa mga buhi. Pero posible ba nga dinhi sa yuta nga atong gitumban maangkon sa katao ang gitawag nga forever? Laing suglanon usab ang atong hatagan og pagtagad karong Dominguha. Karon taud-taod madunggan ninyo ang tibuok istorya sa atong sender nga way lain kundi si Angel. Diri lang sa atong programa ang Barangay Love Stories, diri lang sa number 1 FM radio station in Cebu sa kaikatulong nga higayon, ang Barangay RT. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng alaala
sa buhay mong taglay. Barangay Love Stories number one. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Gimugna sa Dios ang tao nga managsama, kay kini gimugna sa susama niyag panagway. Ang uban, mahimangod kay sila wa gasay sa gusto nga maangkon nga sama sa uban. Mausap ang gusto nga maangkon nila. Makaingon kaha kita nga dili ta makabuot sa gilatid sa atong kapalaran? O kita ang magpanday alang sa atong kapalaran? Ginaingon nga dinhining kalibutan, wa ang gitawag nga forever. Asa man di ay, asa kini mahikaplagan. Ingon sila, ang kahangturan atua sa langit, wala din sa kalibutan. Kalibutan sa mga buhi. Pero posible ba nga dinhi sa yuta nga atong gitumban maangkon sa katao ang gitawag nga forever? Laing sugilanon na usab ang atong hatagan og pagtagad mga kabarangay. Sugilanon kini sa atong suki nga tigpaminaw nga tawagon ta sa pangahan nga angel. Pangandam na kamo kay sugdan na nato ang pagbasa sa iyang sugilanon. Dinhi ning atong tulumanon matag Domingo ang Barangay Love Stories. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala
sa buhay mong taglay. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo. O ilabi na sa imong tigpaminawan ning sikat na kayo nimo nga programa, ang Barangay Love Stories. Taguwala ko sa pangan nga Angel, 29 years old. Kituyo gyud nako ni pagpili ang akong alias Papa Joe. Dili tungod sa akong beauty nga mala anghel, kundili kalok-alay kuno nako si Angel Locsin. Well, dili sa paghambog Papa Joe ha, kay mayong jud tinuod mi sa maong sikat nga artista. Dili kay ako lang nga nidayeg sa akong kaugalingon, kundi daghang yung mga tao ang nakasulti nako nini. Labi na og pakalitan og bisan pagani tutukan Papa Joe. Kung lawasay pod ang hisgutan, di pud ko mabintahaan. Kay nindot man pod ang ako ang curve sa akong body. Labi na og maglingkod ko. Kay ngano? Sa diyang nagsabog ang Ginoo og height, siguro naghagok pa ko Papa Joe. Tungod kay wa gyud nako mabaton ang Class A nga height. Bisa na lang unta Class B or C. Wa man gud in town ko makaabot og 5 feet Papa Joe. Ang akong height 4'11" ra gyud. Muna ginaingon nga di gyud ay pwede nga maimutanan. Angel Locsin unta ko Papa Joe, pero Bisaya nga version. Sa una, wala na ko isag payan bisag putot ko. Kay cute man pud ko. Oh, di gyud like kay cute lang. Guwapa og sexy pud ko. Gituyo magud nako nga di ko magpatambo kay lisod na Papa Joe. Maanya kong beef loaf. Wa ko isag payan ang ako nga mubo nga height hangtod gani abot ang gayon nga dunay nakapatrigger nako. Later, mahibaw-an nato mga kabarangay ug unsa kini nga maong panghitabo nga mao'y nakapakablit sa ako ang very secure nga bubbly personality. Yes, Papa Joe. I consider myself happy and bubbly. Easygoing but ambitious. But I don't entertain negative energy as much as possible. I try to be always positive regardless sa gidakon sa akong problema. I don't care about gossips or rumors. Basta ang akuha lang yun nga always ko nga happy. Bawal ang sad. In fact, Papa Joe, I tried writing my story in a cheerful way. I don't like sentimental. Or di ko ginahan nga maghilak-hilak kay makasakit na sa dughan. Usahay, dili na kinahanglan nga hinalakay para munindot ang istorya. Agree ba ka, anak Papa Joe? Gipangan ako sa northern part of Cebu. Taga-Bugog yun ang among kaliwat. Ang akong papa nagtrabaho sa usa ka dakong manufacturing company sa Cebu. Isip usa ka factory worker. Ug ang akong mama, plain housewife lang. Walo mi kabuok ka man nagsuon ug ako ang kamagwangan. Matod pa sa akong mama nga dihang gipanganak kuno ko ug may panimuot, puwerte gyud na ako malditaha. Murag spoiled brat. Hangtod nga niabot ang pangindaron nako nga 5 anyos ug nasundan dayon ko sa akong manghod nga si Jamaica. Hangtod nga nagpusot-pusot na ang ako ang manghod, hangtod nga niabot mi og 8 ka man nag-igsuon nga almost 2 years lang ang gap. Tungod sa kadaghan namo Papa Joe, naglisod na gyud ang among kahimtang financially. Believe lang gyud ko sa akong papa kay wala gyud makalabaw sa kabuutan ini. Pinangga kayo mi nag-igsuon Papa Joe. Ilabi na nga akong mama nga may pagkamaldita og yaw-yawan, pero mapinanggaon lang gyapon siya kanamo. O mga anak, Angel, Jamaica, Fatima, Dave, Vanessa, dali na mos kusina kay mga una ta. Dali na, ayaw mo sigig dugay-dugay diya. Pahuaton ba yung taon yung grasya? Matod pa sa kong mama nga in fairness Papa Joe. Ako siya marelate ni Mami Donicia, ang mama ni Manny Pacquiao. O ma, kadiyot lang. Kay humanon sa ninako ang teleserye sa TV nga mong gitanaw. Tubag pa sa kong mangon nga si Jamaica. Unsa? Unahon pa na ninyong pagtanawan ng telebisyon? Unya, ang grasya inyo pawaton? Pagkawabayan tayo ninyo ipuango, doy. Salamat gani mo nga gikaon ang ubang tao karon diya, wa gyud gikaon. Nya mangita paglinungag. Sermon pa ni mama nga naghinawak nga nagtindog at tubangan sa TV. Excuse me po. Pwede ba i-isbog nimo gamay imong gibarugan kay di makita ang among gitanaw? Please lang po.
if you don't mind. Matod pa sa akong mangod nga lalaki nga si Dave nga may dala nga pasiaw nga to sa akong mama. Mao ba? Unahon yun din yun ng TV. May pag-ako na lang ng patyon. Si mama dungan sa pagpislit sa power sa among TV. Nagdungan gimig syagit sa akong manghod Papa Joe. Sa diyang gipatay sa akong mama ang TV. Wala na mi makapadayon og tanaw sa paborito na mga telenovela. Yes, Papa Joe. Bisan to yaw-yawan ang among mama pero nakahibaw mi nga sobra mi kapinangga niya. Bisan pa og nagkalisod-lisod gyud mi sa kwarta pero naningkamot gyud ang among ginikanan nga di mi maggutman ug makasupport kini sa mga kinahanglanon sa among pag-eskwela nga manag-igsuon. 5 pa lang kami niadtong higayuna pero si mama padayon ng pagbuntis nga almost 2 years or every 2 years hangtod nga niabot mi og 8 ka manag-igsuon. Elementary graduation kato na ako ug ako ang valedictorian. Of course, super proud ang akong parents ilabi na gyud ang akong papa. Nak, congratulations ha. Ka-bright gyud sa kong angel oy. Liwat ni papa. Matod pa sa akong papa nga si Victorino. Uy, usay liwat sa papa. Nasa ako man na naliwat si Angel Victorino. Kay sa una, kaya ito nagtungha pa ko. Kanunay ko matauran og ribbon oy, first honor pagani usahay. Bright gyud ang taon ta ko oy. Ug wala pa ko pamabdusi dihang 3rd year high school pa ko nimo. Na, wala dato na unta ko ron. Tubag pa sa kong mama Papa Joe. O sige na Lily oy, sa imo na lang ni naliwat sa Angel. Build din ako. Kay nga naman di ay ba? Nagbasol ka nga nabuntis kag sayo nga naminyo kag ahat na rin ako. Matod pa ni Papa. Wow oy. Sus, ako manggani ang pinakamalipaw yung binuhat sa tibok kalibutan kay asa ka mangita ana. Ang ako mga liwat, Victorino, di gyud basta-basta mga gwapa gyud ug bright pa gyud, di ba Angel? Matod pa sa akong mama. Wa na jud ko'y masay ninyo ma, pa. Kundili, ang inyong pagka I love my own. Matod ko pa nga nagkatawa o ka-groovy sa mong pamilya Papa Joe. Moral may og magbarkada as if walay lugar ang problema sa among pamilya. Makaingon ko nga dili day kinahanglan nga madato para magmalipayon. Tungod kay aduna ko'y mga amiga o mga classmates nga mga dato pero daghan kayo sa problema. Gubot ang ilang pamilya. Ang uban pa na akong amiga nga ilang papa or mama na ay mga kabit. Ang uban nagumon pa sa bisyo ug drugas ang ilahang mga ginikanan. Thanks be to God nga nakamahan kong sa makabuutan ni Papa Victorino. Ug sa ko ang yaw-yawan pero sweet kayo nga inahan nga si Mama Lily. Matod pa sa una-una Papa Joe, nagpa-enroll ko sa usa ka high school o National High School sa Bugo. Pag first year pa nako. Section 1 o grabe ang kompetisyon. Tungod kay ang tanang mga taga Section 1 pulos man mga valedictorian, salutatorian o mga first honorable mention. Tanan sa mga nagkalain-laing barangay sa Bugo. Feeling nako, wa gyud koy ka stress ang mga teacher namo kay ang tanan pulos man mga utukan. Di na kinahanglan og further or extra effort para sa mga discussion sa mga topics kay makasabot dayon ang mga estudyante. Ug bisan pa og sa ka-close sa competition, ako ang nahimong first honor Papa Joe. Grabe, naghudyaka gyud ang among tibok barangay sa kalipay kay proud sila nako. Dako kayong dungog nga nanimaho gihapon ko bisag ato ako sa dakong eskwelahan nagtungha. First honor pa gyud. Nak, congrats kayo ha. Excited kay akong mama nga nigakos ug nihawak sa akong aping. Salamat ma. Dagan sad baya kayo mga bright sa mo section. Ang uban kay ning inahan murag kareklamuhon nga nung wa ko na first ang ilahang anak. Ako hinuon nga nasa hilit nga baryo nag-top 1. Tubag pa nako. Ha? Unya anak. Unsa may sulti sa mga teachers nimo? Pangutana pa ni mama. Wa sila'y mahimo mauy kay matud pa sa mga teachers nga they only compute the grades written in their class records. Tubag pa nako. Anak gyud. Napahiya sila. Wala mo sila salig nimo good. Basig nakamino sila nimo ba kay abi magtagabukid ta. Matud pa ni mama. Hello, ma. Unsa ko'y taga-bukid nga di man ni bukid atong nahimutangan. Baryo ni uy, nalang sa hilit nga dapit. Ug usa pa, ngano man di ay nga para nila taga-bukid ko. Gwapa man sad ko. Tubag pa nako.
Correctness, anak. Basta baya-baya, anak, ha? Naay mga away mo, isulti yun na ako, ha? Kay, sus, ako din nga tuon. Ako makig-away na nila para ni mo, nak. Matod ba ni mama nga nakikapir dayon na ako, Papa Joe? Oh, sige na. Pag-ilis kay mga na ta sa lungsod. Matod pa ni mama. Magunsa man ta dito, ma. Tubag ko pa. Ay, magunsa pa di. Mamalitag sa nina ngay mong isulo pinigpaso nimo sa recognition day. Siyempre, first honor gud ka. Kinahanglan nga bago gyud kag si nina. Matod pa ni mama, Papa Joe. Ay na lang, maoy. Napamangkoy mga si nina, magamit pa man na. May paipalit na lang na nimo bugas. Usa pa, bisag daan ako sa nina. Guwapa man gyapon ko og sexy. Matod ko pa. Ay, di mahimo. Mamalit gyud ta og bagong sanina para nimo. Kanang bugas permanente man na. Ay kabalaka ni ana. Tubag pa ni mama. Pagkaswerte gyud nako, Papa Joe. Sa ako ang mama og papa. Og sa akong tibuok pamilya. Si papa naningkamot gyud og produce og kwarta. Every time nga muapil ko og mga bisag unsa na lang nga mga extracurricular activities sa school. Nga makinahanglan gyud og costumes og props, Papa Joe. Bisag gastuan sa eskwelahan. Pagka second year, nako Papa Joe, section 1 lang gyapon ko, Papa Joe. Pero pag abot sa Marso, wala na ko maapil sa mga honor rolls. Ang hinungdan, tungod kay nag-uyab-uyab na kuno ko. Matod pa sa mga tabian o chismosa namong silingan. I'm not sure og mao ba gyud ni ang hinungdan. Pero tinudanay lang, point something ra gyud ang ligas sa mga grado sa mga top, Papa Joe. In fact, ang akong average kay 98.004. Can you imagine sa average ka nahimong first honor? It could be 99.99 or 99.999. Awesome! Sa laing bahin, tinuod nga nakauyab na ko niya itong tungura, Papa Joe. Ang akong first boyfriend, si Malone. Guwapo, mistizo. Pero sakto. Yes, putod-put kaayo, Papa Joe. Nga maumaw lamig height pero guwapo og buutan. Og silingan na pud namo sa among baryo. Malone, isikreto lang nato niya tong relasyon, ha. Matod ko pa. Nga naman, Jill, mahadlo ka nga kasabad sa mong mamang papa. Tubag pa ni Malone. Di uy, nakasiguro ko nga di sila masuko kay dako kay sila salig nako og nakibaw sa sila nga binata ra ni ato ang relasyon. Tubag ko pa. Unya, nganong i-secret man gyud nato ni nga ganahan bigud ko nga mamisita sa inyong balay. Matod pa ni Malone. Kuan ka nang mauwaw ko kay kantsawan niya ako sa kantsawan niya ko nila ba nga kuan akong uyab putot sad baya ko. Unsa naman lang ang atong anak, mga jatots na lang. Matod ko pa nga komedya nga pagkaistorya, Papa Joe. Pero wa kini kalipay ni Malone. Hinuon mituto kini nako pipila ka segundos from head to foot. Og dayon ni talikod og ni walk out, Papa Joe. When love is new and the world is out reaching for you, we try hard to hold it all in our hands, but it slips through like some drifting sands, and drying the tears can build it all like you. Now and forever, remember the words from my heart will always be true. Now and
Barangay Love Stories number one. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Hoy, Malone! Asa ka, uy? Ay, ikaw biyayo, uy! Kumidya ganito, ikaw sad no? Hoy, balik na rin ba? Siyagit ko pa nga to kang Malone, pero wala kini maminaw na ako. O gidibdib yun niya ang ako ang gisulti niya, Papa Joe. Kay sukad, niya to, dili na yun na siya managad na ako og naglikay na kinikan na ako. Nagpadala pa kini og suwat diri kan nako. Matod pa niya nga, Angel, makigbuwag na ko nimo. Og sorry lang ha nga dili pa ko makahimo og pakigistorya nimo labi na sa personal. Kay nainsulto kayo ko sa imong gipanulti diri nako. So please, ay na lang sa dog attempt nga muduol nako. I hope makakita ka og lalaki nga taas. Malone. Nakonsensya ko sa akong gibuhat, Papa Joe, nga tukang Malone. Wala man gid unta ko'y dautan nga ipasabot niya, pero the damage has been done. Nasuko na siya pag-ayo diri kanako. Gipalabay ko lang una ang pipila ka adlaw og semana unya nakigpeace dayon ko nga tukang Malone. Nakahibaw ko nga kada hapon basta diliting klase ana na siya magtambayan ilawom sa mangga. Sa manggahan nila ni Nang Biring kay hayahay ug bugnaw ang hangin. Nahinumduman ko pa ang paboritong buwak ni Malone kay ang bombil. Mangutlo dayon ko og pipila ka sanga sa tanom nga bombil sa among silingan ug ang uban gibutang ko pa sa akong dunggan. Ala Hawaiian ang dating nako, Papa Joe. Portig yung gapaha. Dayon ako dayon gipalugay ang akong taas kay nga buhok ug nipadung dayon ko sa kamanggahan ni Nang Biring. Nakaibaw ko nga kulang lang sa lambing si Malone. Gamay nga pa-cute-cute ug smile lang. Mawa na ang iyahang kasuko nako. Pagapot ko pa sa kamanggahan, wala ko dayon makit-i si Malone. Kaya nasampungan man di ay sa kini sa ubang mga tao. Tungod lagi sa kagamay. Nagbarog nga malipayon nga nag-inistoryaanay. Mga bag-o sa kong pananaw sa mga grupo. Halata nga taga-syudad kini. Base sa mga get up ug porma. Doon ay babay, doon na say lalaki. May aksyon na akong talikod ug mubalik sa kuwang giagian ug gitawag ko ni Malone. Angel, dali nga rin. Ipaila-ila ti ka sa akong mga friends. Sangpit pa ni Malone na ako. Mao nga ni padayon na lang ko sa akong nahimutangan. Angel, kahinumdum pa ka sa akong igagaw. Si Cheryl, kauban siyang mga friends mga taga Cebu. Nagbakasyon sila din og ari sila sa amo magstay. Proud nga gi-introduce ni Malone ang tagsa-tag sa kanila. Og ni padayon sa pag-ingon si Malone og kini si Candy, ang akong girlfriend. Matod pa ni Malone, dungan sa paggunit sa mga kamot ni Candy, ug dayon iyang gihagkan. Mura kong natukan sa akong nadungog ug nakita nako kang Malone, Papa Joe. Ug diha-diha, gibitad ko ang iyang mga kamot palayo sa grupo. Gilabay ko ang mga buwak nga bombil, ug wa matuyo, Papa Joe. Akong natunob-tunuban nga para unta kang Malone. Unsay girlfriend? Isug ko pa nga nangutana nga to kang Malone. Ngano? Di pwede? Tubag ni Malone. Pwedeng kataas anak. Guwapa pag yun. Mura ra kanyag sungkod. Basig binuangan ra kaanan niyang pasakitan. Matod ko pa. Wow, feeling concerned? To tell you, Angel, ha, not all ladies are like you. Si Candy, wa niya nakita akong height. Kung dili ang ako ang personality, ang akong beauty from within, mao na iyang gipasihan. And beside, I'm still 14 years old, mutubo pa ko, no? I'll tell you. Matod pa ni Malone nga pinaisa pa ang kilay. So, sa imong gituhuan mutubo pa ka? You wish? Di na ka mo taas, uy. Kaya mga batiis ni mo ay mugbo kaayo. Matod ko pa nga namuha na pag-ayo ang ako ang mata, Papa Joe. Sagol pa nga bubuho ug insulto na ang ako nabati niya tungura. Oh, naana sa gaan na, Angel. Mura sa kagtaas da. You know what? Dili na ko masakitan, oy. Bisag imo pa kong laiton kay I know myself and I know you still care and loves me a little bit.
Pero malipayon og inspired kaayo ko karon sa among relasyon ni Candy. Sige lang good, mag-friends lang gyapon ta, okay? Matod pa ni Malone. Ang kunon ko nga nasakitan bayagi ko Papa Joe. Bisan tinuod nga binata ra to among relasyon. Kay doon naman gyud love nga nagpaluyo. Though we call it an infatuation. But still, si Malone gyud ang ako ang boyfriend and first kiss. We used to be frightened and scared to try the things we don't really understand why. We laughed for a moment then start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, we reminisce about old yells and cheers, even if our last hurrays were never clear. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Don't cry, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you, my friends, with you. Yesterday's a treasure, today is here. Tomorrow's on its way, the sky is clear. Thank you for the memories of all the laughters and tears. Not to mention our doubts and our fears, the hypertension we gave to our peers. It's really funny to look back after all of these years. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Don't worry, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you, my friends, with you. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Don't worry, 'cause it's not the end of everything. I may be oceans away, but here is where my heart will stay with you, my friends, with you, my friends, with only you. After few months, among panagbuwag ni Malone na ilaila ko si Tuper. College student na kini og nagtunga sa syudad sa Sugbo. Samtang ako third year high school. Sukuhay kang Malone, in fairness, 5'6" ang height og halatang may itaas pa. Og halata man sad sa iyahang long extremities. Siyempre, guwapito og city boy na gyud ang dating Papa Joe. Eksperto na kayo kini sa pagkipagrelasyon og hasta siguro sa paglapa nakasuway na kini og lapa og leyon Papa Joe. Kaysa makadaghan kini ng hagad nako nga magbuhat sa ingon, pero ni balibad ko. Kutob ra gyud ko sa kissing scene Papa Joe. Kay aduna pa ko'y damgo sa akong kinabuhi. Og mahadlok ko na unsa niya may tabo nako. Basin mabuntis ba hinuon ko og mag-unsa na lang ang ako ang ginikanan. Dako pa kayo kog damgo para matabangan ang ako ang mga manghod. Pero sobra kini ka porsigido. Every weekend muli gyud kini sa probinsya. Atuan naman gud siya magtunga sa syudad. Og weekends lang nga magkakita mi. Jel, karong gabi ba mga alas 8 nagtuwa ako sa likod sa kapilya ha.
Matod pa ni Tuper. Ha? Anong anto man ta dito? Nga ngit-ngit man dito. Tubag ko pa. Ay sus, ikaw sad ba? Ganahan lang ko kumamarayag ni mong good niya. Ganahan ko nga na quality time ba nga. Kita rang duha, way makabalda ba? Tubag pa ni Tuper. Quality time sa likod sa kapilya nga bugtong mga aninipot ug isuga dito nya alas 8 na sa gabi. Tubag ko pa. Sige na good. Ay sige pakipot niya ba? If I know, hinansag ka nga makaangkon privacy ba? Matod pa ni Tuper, Papa Joe. Sa gipanulti ni Tuper mura ko gibati og pagka-insulto. Nakapangutan ako og unsa ka hagyud ang iyang gibati diri para nako. Mura magud siya og way respeto. Labag yung kako ni tawhana. Sa among baryo magud, Papa Joe, naa kini sa hilit nga bahin og wala gyud lugar nga pwedeng kasuruyan o di ba kaha pwedeng kadit-daytan sa mga managhinigugmaay. Kasagaran ug naa man gani manag-uyab unya dili pwede sa balay sa babae pananglit kay lagi strikto ang relasyon o sekreto ang relasyon o di ba kaha tago-tago ang relasyon. Ang ending, Papa Joe, adto sa kakahuyan, sa kabugangan ug sa kasagingan mag-abot ug iatol gyud nga gabi para way makakita. Ngit-ngit masad ang kadalanan kay dili tanan na dito adunay kuryente. Pero ang pinaka-famous gyud nga lugar nga abutanan sa manag-uyam namo, Papa Joe, mao ang karaan nga elementary school. Walay gate, so open ang tanan. Pero halos kada gabi fully book ang kada suok. Kini kay mauman gyud ang punteriya sa mga manag-uyab nga gustong makalugar sa ilang gustong buhaton, Papa Joe. Maoy hinungdan nga nag-change venue si Tuper o gusto niya at tumi sa likod sa gamay nga kapilya mag-abot niya itong gabi una. Unsa man, muadto ka niya gabi o dili? Pagklaro lang mubalik lang og syudad. Ikaw rabiyahong tuyo rin Nigasto yung kumplete para magkita na. Matod pa ni Tuper. O sige, alas 8 man kaha. Muadto ko. Tubag ko pa. Alas 8:15 niya na pagkagabi, Papa John, naabot ko sa likod sa kapilya. Nakauna-una ko sa ako ang gibuhat nga pagkawa na lang yung class. Kuwang na lang nga magdasmag ko sa tanom sa kalibunan nga akong giagian tungod sa kangit-ngit. Unya pag-abot pa nako, nakita ko ang usa ka tawo nga naglingkod sa bato. Si Tuper. Hi, Jill. Dali, tupad na ako. Tawag pa ni Tuper. Tupad? Asam ko mutupad nga wa man gani extra space ng bato nga imong gilingkuran? Tubag pa na ako. Sus, ikaw sad ba? Aling riba, sabak na ko. Si Tuper dungan sa pagbitad sa kong mga kamot ug bira padung sa iyang gilingkuran nga bato. Og diha-diha, gikakos dayon ko og hugot ang ako ang hawak nga halos di na makaginawa, Papa Joe. Okay, hinahinay lang, uy. Matod ko pa nga to kan Tuper nga mura ba og naghayok, Papa Joe, sama so sa kaliyon nga gutom nga nagtabisay na ang laway sa karnero. Giagkan dayon niya ang ako ang mga ngabil. Kuwang na lang nga ilampurnas ang iyang baba sa kong baba. O ang iyahang mga kamot, bisag asa na lang nahipunta. Kuwang na lang nga maingon o give me some scratch, Papa Joe. Sa akong bahin, wa na ko masayod o kung sa akong buhaton. Pagka ang gentleman ba yung taon ng tawhana. O bisan gamay, wa yung ko batia o gusto sa iyang gibuhat. Wa ko maka-feel og strange feeling or sensation sa iyang gibuhat diri kanako, Papa Joe. Unsam sa ka, uy? Muram kag tuod. Bawo sa diha. Ibuka na mong baba ba? Igawas na mong dila ba? Igawas ba? Sige na. Matod pa nito pero, Papa Joe. Maila siyang tingog nga nairita na kayo og nipadayon pa sa pag-ingon nga, ay kuging na nga wa pa kakasuway ning butanga. Virgin ba di ka? Padayon pa nito pero, Papa Joe. Og dito, wa na nako mapugni ang gibati. Feeling nako, wa nagyoy respeto ning tawhanan nako. Nakamino siguro. Abi kay taga syudad na siya, og labaw sa tanan, klaro kayo nga wa kini gugman nako. Gipangwakli ko ang iyang mga kamot nga bisan asa na lang ni scratch. Pak og pak, Papa Joe, ang magtiayong sagpa nga nitugdon sa iyang aping. Og diha-diha, gibiyaan ko siya siyang nahimutangan. Nagdali kog biya og nipauli ko sa among balay.
ug wala intay kasayuran ang kong inahan sa naitabo. Pero sayop ko, Papa Joe. Kay ang lampingasan nga tuper. Pagkahuman sa naitabo, niadto dayon sa balay sa iyahang igagaw. Kundiin kini nagstay o gipanabi, Papa Joe, na doon na ko nihatabo namong duha likod sa kapilya. May dugan gyud ang balita, Papa Joe. May pakpak ang balita. Pagkaugma, wailaing istorya sa mga tsismusa ng mga silingan kundi ako. Sa gipanabi ni Tuper nga nakuha na kuno niya ang akong pagkababae. Pagkay balo sa ginahan ko ang nalang nga mag-wild kini. Nag-ala mami di. Puwerteng sukuha sa kong mama nga to sa mga silingan nga mga tsismusa ug mga tabian. Gipangita dayon niya si Tuper kay iya kuno kining panitan ug kilawon nga way suka-suka. Pero wa na kini sa mong baryo. Kay kadlawon pa lang di ay di balik na sa syudad. Sulti sa tinuod, Angel. Di ka man gabi. Pangutana pa ni Mama. Ma, tinuod nga uyab ni Tuper. O tinuod sad na nagkita mi sa kapilya kagabi. Pero di tinuod ang gipanabi oy. Way na itabo na mong duha. Kay wa ko musugot sa iyang gusto. Napara ba ko'y damgo nga moasinso ang kinabuhi. O di ko gusto nga usa ka tawo lang nga way hinungdan ang makapakgang song ambisyon. Tubag panakos kong mama. Baan palagigyug ko? Salbayes itong tawhana, animal siya. Dili na to makabalik diri sa tong lugar. Kaya akong giing na nangigagaw nga pabalika siya diri. Kaya way na kang pangutana, tigbaso na ako siya sundang. Bairon ko daan kining sundang ni Victorino. Kaya ako ning nga itagana niya tong uyab mong way batasan. Matod pa ni mama nga nagpangusmo sa kasuko. Unsa man anak? Wa ba'y sakit sa imong lawas? Okay ra ka kay ipa-check up na di ka sa doktor. Matod pa ni mama nga nausab na sad ang tunada sa tingog nga sobra niyang kabalakan nako. Okay ra maoy. Ako pa, fighter ni no, liwat nimo. Tubag pa nako nga nagngisi. Nagtingsi kabayain taon oy. Sukad karon na pagamping na gyud ha. Ayaw nagsalig din ng mga lalaki diha. Kanang mga crashes nimo diha. Na, pag-amping yun, daghan ba yung mga rapist karong panahon na? Yun na. Pabili no sa din niya kay nakuyad tuon. Matod pa sa kong mama, Papa Joe. Asa man ka ma? Pangutana ko pa. Ay da, sulngon to na akong mga silingan at mga libakira o tabian ng mga tsismusa. Akong paslakan o kinumot nga papel ang baba. Tubag pa ni mama nga nagdali o kanaog o gipugngan na akong takini. Ug sa tabang sa uban akong manghod, amo kini napugngan, Papa Joe. Nga di na lang mag-iskandalo pa. Di na lang mangita og away. Anyway, dili man sa tinuod ang chismis. Ug dili kami angay mapektuhan. Since you left me, I never really tried to put my life back where it should belong. And I've always let the past come back, not realizing that it could be wrong. But now I finally knew I had to let it go to make way for a brighter tomorrow. So now I'm leaving
about today. I'm leaving yesterday behind, 'cause now I'll try to live my life once more, just the way I did before. Barangay Love Stories number one. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Naanad ako sa akong inahan. Basta kami nagay iyang mga anak ang hisgutan, ipaglaban yun miyan niya. Bisag pinatyanay pa. Bisan tuod og sobra kini kayo yawan og usahay basta magpabuyag ang akong mga mangod, mabunalan gyud kini sa akong mama. Kasagaran silig tukog og di bakaha bakos Papa Joe. Sa laing bahin, ang akong papa exactly opposite sila ni mama. Kaya nga akong papa nasubraan ra pud kabutan. Wa pagyud ko makahinumdum nga nasuko kini. Under desire siya sa akong mama. Pero og mamunal na gani ang akong mama sa akong mga buluyagon nga mga manghod, mulaban dayon ang ako ang papa ug sila na dayon duha ang managlalis. Pero si papa mo'y unang mo surrender. Kalmado kini kanunay Papa Joe. Hi, opposite attracts good Papa Joe. Ako kanos aka ako makita sa ako ang opposite attraction. Gusto ko nga inig-abot ning higayuna piliun gyud nako ang kapareha sa kinaiya sa kong papa. Hinoon, nakita ko na unta kang malone. Almost the same silag attitude ni papa. Pero ang problema kay similar lang gyud mi og height. Di pwede Papa Joe. Sige lang, bata pa masag ko. For the meantime, enjoy sa nako while I'm still young. Collect, dayon select. Milabay ang pipila ka buwan, 4th year high school nako. Niyatong tungura. Okay manggihapon ang ako ang scholastic record sa school. Walay problema bisag magsigi ko uyab-uyab. Bisag kinsa na lang ang ako mauyab Papa Joe. Hinungdan nga sa mga baryo ako ang pistahan sa mga libakira. Nga kuno ang anak nga kamagwangan ni Lily o Victorino Palakira. Bisag kinsa na lang kuno ang uyab. Flirt ang dating. Punan pa sa ako ang sinuluban Papa Joe. Nga tungod sa akong height, nga mubo dili pwede nga magyaya sa ko og sinina. Kay mura na way ako budbud nga gisulod sa sako tanahon. So ang akong get up, always pakigol ang short. Kanag yung kuwang na lang nga makita ang igot-igot sa kamubo sa shorts Papa Joe. Unya, parisan dayon ako og blouse nga body fit or spaghetti. Okay lang kay hamis man pugo og panit. Dili puti, dili sa ditom. Fair complexion lang ang akong skin ug ang akong body. Bisan pa og body fit permi ang akong gisulob, wa gyud problema. Wala man gyud muaslay nga bilbil. Just like the saying if you have it, flaunt it. O wala po ko'y pakialam sa mga tao kung sa isulti nila. Nga nugod taon nga mag-mind ko nga wa man sila magpakaon nako. Ang ako mangganing mga ginikanan okay ra manggay nila sa ako ang style. Kay they know that I won't do anything stupid. And as long as wa ko'y gipasakitan nga tao ug wa ko'y gitumban ug labaw sa tanan, nagtamod manggihapon ko sa mga sugo sa ato ang labaw nga makagagahon Papa Joe. Though dili gyud ko sama sa uban nga visible kaayo sa ilahang pagka-religious nga kanunay nga moadto sa simbahan or any religious activities. Pero di ay daghan sa mga tao nga napasakitan Papa Joe. Ako, even though I don't usually go to church, I worship God in my own way. And I read the Bible too. Kining mga pamatasan nga gitudlo kanunay na mo man nag-igsuon sa mong ginikanan. Ilabi na gyud sa akong butan nga papa. O kining tanan gituman ko kutob sa akong mahimo Papa Joe. Gawas lang sa pagkipag-boyfriend. Tao lang ko Papa Joe. Ambot ba nga nung dali ra man gyud kay ko makauyab oy? Ug dili man sad sa nako nga most of my relationship didn't exactly work out. Maybe the right time hasn't come yet. I'll just wait. Soon. Very soon.
Pista ka to sa among baryo, buwan sa Enero, pista sa Santo Niño. Ang tanan excited kayo. Adunay dakong disko nga may tabo. Niya ang pagkadispiras sa kasaulugan. Ready na ang ako ang OOTD or Outfit of the Day, or shall I say OOTN, Outfit of the Night. Kauban ko ang akong kasin nga si Lucy o si Luri padung sa basketball court sa among baryo kundi ipahigayon ang disco. Pag-abot na mo sa diskohan, nakita ko si Malone kauban ang iyang guwapa nga girlfriend nga taga-syudad nga si Candy. Kasweet nilang duha. Usahay, di na ako mapugngan nga makapangutan ko sa kagulingon nga unsa kaha o kung kami na lang duha ni Malone. Wala gyud tay problema kay buutan kayo og tisoy pagyud Papa Joe. Si Malone kay murag poodle. Very cute kini og mistisoon pero mubo lang gyud. Samtang nagsudong ko nilang duha sa iyang uyab nga nagsayaw og sweet music, mura ko gibati og kasuya. Kay makita gyud nako sa uyab ni Malone nga love gyud kini niya. Hi. Samtang ako wala pa gyud makasuway og seryoso nga relasyon. Ang tanan kong uyab puro weeks or months lang, unya wa dayon. Maayo pa si Malone og si Candy kay seryoso og happy kayo. Samtang ako wa ko'y pamilok nga nagtanaw kang Malone og ni Candy nga nagsayaw sa dance floor. Dunay kalit nga nikablit sa akong likod. Si Lucy di ay ang akong igagaw. Jill, matunaw biyan as Malone sa imuhang si tutok diya ug ang iyang uyab. Ay, gabi ka makatutok. Doon na ba ipasabot ana? Pangutana pa ni Lucy sa diri kanako. Wa uy, nakyutan ra gyud ko nilang duha. Kaya bisan mas taas o hapit ko sa kadangaw ang babae, love good niya ang lalaki, tubag ko pa. Well, that's what we call unconditional love. Yun na pa. Unsa maning imo, hinanakit? Pangutana pa ni Lucy. Unsa hinanakit ba uy? Wala lang good. Naguna-una lang ko katong kami pa ni Malone. O ako siyang ipasakitan. Nainsulto kay siya sa una. Di gid na nato matag-an ng tao, no? Matod ko pa. Gisulti mo pa. Labaw na gyud og mo matured na ta. Dili na biya ta mag-mind sa physical look. Ang atong main concern kay ang security. Muna'y pirmi na ako, mapinawan na ako sa Talk to Papa ay kanang programa ni Papa Joe nga kada alas 12 hangtod alas 3. Wag gyud ko'y absent ana. Kay daghan ta makatunan ana. Matod pa ni Lucy. Uy, tigpaminawan sa deka ana. Ang akong mama may maminaw ana ay sa una pero naguba naman ang radyo eh. Gipayo pa ni Papa. Hangtod guwa pag yun nabalik. Tubag pa nako. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years I long to hold you in my arms. I've been dreaming of you. Every night I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now.
together. You are all I need to be with forevermore. You are all I need to be with forevermore. Hi Lucy! Hi Angel! Patimbaya pa sa nagsangpit. Nagdungan mi og lingi ni Lucy sa maong tao nga nisampit sa mampangan. Si Lori di ay ang nagsampit sa mampangan. Paglingi pa namo adunay kini kuyog nga tulo ka lalaki. Hi mga cousins! Ako'y pailaylan ninyo ang akong bagong mga kaplag nga amigo, si John, si Kim, o kini pinakagwapo, para ni mo ni Angel ha, si Rex ni. Pailayla pa ni Lori din namo. Guys, these are my lovely cousins, Lucy o si Angel. Padayon pa ni Lori. Dali ra kayo mi nga nakasuod ni Rex, Papa Joe. Si Rex, maingon na itong nasuod yun sa ako ang ideal man. Kung physical look o ang tanaw ni mo ang hitsura ra gyud ang basihan. Hinaot unta nga mas gwapo ang iyang kinaiya kaysa iyahang panagway. I think this is it. Buutan kini, gentleman, with sense of humor. Paglabos sa tanan, gibati na ako nga doon na kami spark, Papa Joe. Og diha niya lang gabi na dayon nanguyab siya nako. Og ako sa dayon siyang gisugot. Unsa pa may dugayan nga taga syudad ra ba kini og basin mo balik na kini sa syudad kay 2 days ra ang bakasyon sa among baryo. Pagkaugma niya na late na ko nakamata, Papa Joe. Kay kadlaw naman gud mi nakauli kay nalingaw kayo mi sa disco sa ako mga igagaw. O ilabi na kang Rex. Gentleman kaayo kini. Bisan magsayaw mi sa sweet music dili kini mo take advantage. Very prim and gentle, Papa Joe. Maingon tampunga. O galata nga edukado kini. Dili malimod kay nag-study kini sa Osaka University sa Cebu. Og law ang gikuha niya. My future husband is a lawyer, attorney. Not bad. Nako pa sa kung nahuna nga nagpahiyom samtang nagtukong sa lingkuranan nga nagtanaw sa tasa sa ako ang kape. Mapahiyumon man, nasiguro'y bagong kaplag ay. Matod pa sa kong papa nga ganiha ra din nagtanaw nako. Sakto ka pa, nanasa ko'y bagong uyab. Tubag ko pa. Kinsam sana. Katong imong kapares gabi sa disco no? Pangutana pa ni Papa. Korek ka pa, siya og I feel so in love. Matod pa nga pinakilig pa ang tingog, Papa Joe. Grabe, kaswertes mga lalaki nga manguyab nimo. Kay di gyud siya maglisod-lisod nimo. Kay wagi ka ng po nga pakipot. Siguro tanang lalaki nga manguyab nimo, imo na sigurong sugton sa. Matod pa ni Papa nga ambot og nasuko o nalipay ba, Papa Joe? Di sad Papa oy. Naam say di na ko sugton kandi ko ganahan di ay di jud ko. Ug usa pa, ayo kabalakan ako oy. I know myself, kutob jud ko sa ingani pa. Dili ta mo pakyason. Mo graduate pa ko og college ug mantrabaho ko og paeskwelahon pa nako nga ako mga manghod. Matod ko pa. Nisalig ko nimo anak. Dako kayo ako pagsalig nimo, kaming imong inahan. Basta pag-amping lang gyud kanunay ha. Okay anak? Matod pa ni Papa og dayong huwap-huwap sa akong buhok. Ug tuod man Papa Johnny, graduate ko og high school with flying colors ug doon na pag-recommendation para mag-working scholar sa Osaka University sa syudad. Di-take ko og exam sa school ug nakapasar man pug ko, Papa Joe. Malipayon ko sagol kulba tungod kay bag-o na kining yugto sa akong kinabuhi. Kinahanglan gyud nga tarungon nako ang akong pag-eskwela. Kaya doon na rabay grado nga i-maintain para magpadayon ang ako ang scholarship. Nagpuyo ko sa boarding house kauban ng akong papa diri sa Cebu. Sa laing bahin, malipayon usab kaayo si Rex nga aniyan ako sa syudad. Di na mi maglagyo og anytime nga pwede mi magkita, wa gyapon kausaban sa among relasyon. Matawag ko nga siguro mao na gyud kini ang akong true love. Very supportive pud kini sa akong pagtuon.
Hangtod nga nilabay ang laing duha ka tuig sa college nga kurso na kong marketing management og si Rex graduating na usab sa kurso nga law. Pirmi na kining busy og namatigdan ko nga gamay nga kausaban nga to kaniya. Diri ka na ako. Rex, love pa ba ko nimo gihapon? Pangutana pa na ako kang Rex samtang nangaon miso sa ka fast food chain. What a question, eh? Of course I love you. That's why I respected you a lot. In fact, dako akong respeto nimo. Wa gani yu ko muhatim og hangin nimo sa, you know, that thing. Gustuhon ko man pero mahadlo ko nga makaguba ko sa imo ang damgo. Ilabi na nga nag-eskwela ka pa, working scholar pag yun ka. Taas pang tubag ni Rex sa akong pangutana, Papa Joe. Sa akong nadugog, nagakusko og nahagkan ko ang akong boyfriend, Papa Joe. Nakahila ko sa ako ang nadungog. Pagkaswerte nako kang Rex. Talagsaon na lang kayo ang mga lalaki nga sama kaniya karong panahona. I really love you, Rex. I love you so much. Matod ko pa. And I love you too, Angel. Tubag pa ni Rex. Para lang sa'yo ang puso at pag-ibig ko, kailanman ay hindi magbabago. Di magsasawang ulit-ulitin ko ito, na ikaw ang laging iibigin ko. At sa bawat sandali, nais kita na katabi, at palagi ay kapiling ka, araw man o gabi. I love you, mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig ko. Sa hirap o saya'y makakasama mo, ako'y inyong iyo, wala nang papalit, mananatili ka sa puso ko. Di ko gagawin, nasaktan ka, o di kaya'y paluluhain pa. Sa habang panahon, laging sa'yo, hanggat mayroong tindig ang puso ko. At sa bawat sandali, nais kita na katabi, at palagi ay kapiling ka, araw man o gabi. I love you, mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig ko. Sa hirap o saya'y makakasama mo, ako'y iyong iyo, wala nang papalit, mananatili ka sa puso ko. Kaya kong ibigay sa'yo ang lahat, pati ang buhay ko. Lagi kitang mahal, patutunayan ko sa'yo. I love you, mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig ko. Sa hirap o saya'y makakasama mo, ako'y iyong iyo, wala nang papalit, mananatili ka sa puso ko.
Barangay Love Stories number one. Yaman ng alaala sa buhay mong taglay. Ako na siguro ang pinakamalipayong babae niya itong tungura, Papa Joe. Pero sa gikaingon sa kadaghanan, ang nothing lasts forever. Or shall we say, walang forever. Duty na ako sa library sa among university kung diin ko na-assign isip usa ka working student. Gisugo ko sa among librarian nga pa-encash og cheque so sa ka bangko. Adto na magoy emergency nga nahitabo sa ilahang balay og walay laing masugo. Namalihog na ako ang amo ang librarian. Pagabot ko pa sa bangko, taas kayo ang linya sa mga tellers. Nikuha ko og priority number ug naglingkod samtang nagpaabot sa akong number. Nakalitan ko. Sa diyang may nakita ko nga pamilyar kayo nga pamayhon. Si Rex, Papa Joe. Ug dunay kuyog nga babae nga nakapakurat ug samot diri kanako kay mas pamilyar ang maong babae. Si Candy, ang uyab ni Malone. Diyos ko, tinuod ba kining akong nakita? Pangutana ko pa sa akong kaugalingon samtang gilugod ko pag maayo ang akong mga mata o gisiga ko pag ayo kung sila bagyod ang akong nakita. Sweet kaayo ang duha, si Candy nga nakaangkla sa bukto ni Rex o si Rex nga naasay mga time nga siya ang muagbay nga tukang Candy ug hagkan panini ang buhok ni Candy nga mura ba og kadigwaon ko sa akong nakita, Papa Joe. Wa ko masayod sa akong buhaton. Duulon ko ba sila o i-confront or mutago na lang ko og di magpakita? Unsa may angay na akong buhaton. Pero wa pagani ko makaunahuna sa saktong aksyon, nakita ko ni Rex ako ang gilingkuran ug nagkasugat ang amo ang mga mata. Murag tuod sa iyang gibarugan. Nang luspad og diha-diha giwakli niya ang kamot ni Candy. Timing pud nga gitawag na ang ako ang number sa teller sa bangko. Pagkahuman sa amo ang bank transaction, idiritso ko sa gawa sa putahan sa bangko. Ugwa na mulingi kang Rex o ni Candy. Pero nigukod na ako sa gawa si Rex. Angel! Please! Watas ako. Kadiyot lang. Let me explain. Sangpit pa ni Rex. Explain what? Explain ni mo nga giunsa ninyo pagkauyab ni Candy. Nga si Candy girlfriend man na sa akong amigo sa akong kababata nga si Malone. Isog pa na akong tubag nga to kang Rex, Papa Joe. Nipadayon ko sa pagsulti nga, sige ko no be, i-explain ko no. Bitaw, curious pug ko, nganong of all the girls siya pa man. Ha? Kaming duha ni Malone ang inyong gilimbungan, Rex. Cheaters! Matod ko pa. I'm sorry, Angel, kuan na wala na mo tuyo ah. Yes, first na mo nga meeting ni Candy ni atong pagpista sa inyo. Pero wala ramang gitunta na mo. But around last month, we met again. Tungod kay nagka-classmate miso sa ka-subject sa school. Pareho ra di ay may giskwelahan. Pero wala na mo tuyo ah ang pagkasuod na mo. Explain pa ni Rex. What tuyo ah? O wala sa niyo tuyo ah nga nagkauyab mo? Unsa man aduna ba nitabo ninyong duha? Tubag. Syagit ko pa nga pangutana nga to kang Rex. Iwa kini mo tingog, Papa Joe. Igo lang kini nga niduko og huy-huy ang iyang mga baga. Wa na ko maglangan pa. Silence means yes. Dali ko nga nilakaw og dipara kog jeep sa unahan. Gibiyaan ko nga nagbarog si Rex. Ug para nako, mao nagato ang katapusan sa amuang relasyon. Yes, nasakitan ko pero duble ang sakit nga akong gibati. Sakit para kang Malone, kinaluoy ko sa akong amigo, ug unsa kahi ang bation ko makibaw siya sa tinuod. Sukad niya itong maong pangitabo, nakaingon ko nga blessings in disguise katutungod kay nakakonsentrate ko taman sa akong studies. And aside from, nakakita ko bago nga mga suod nga mga amiga. Nga mo'y nidamay na ako niya itong panahon nga sobra ko ka-down tungod sa breakup na mo ni Rex. Tulad nga nilabay ang mga katuigan ug nakagraduate din ko sa akong kurso. Tumang kalipay ang gibati sa akong mama ug papa. Lakip na ang akong mga manghod. Hasta pagani ang among mga silingan sa probinsya di makatuo nga makahuman ko.
kay sa ilahang panag-an nako, Papa Joe, nga mumabdo sa kuno kog sayo og di makahuman pag-eskwela. Pero malipayon ko nga na-prove na ko nila nga sayop sila silang pagtanaw nako. Silang gituhuan nako. Pero dili pa dinhi natapos ang akong journey, Papa Joe. Kay kinahanglan ko nga mangita og trabaho dayon para makatabang sa pag-eskwela ni Jamaica nga akong manghod nga mag-college na po in June. Tungod kay lisod pangitaon ng trabaho, ilabi na kay fresh graduate Papa Joe, nangitag paagi ang akong papa nga makasuod ko sa iyang gitrabahoan nga dakong manufacturing company sa Cebu. Sakto, kaya doon ay bakante sa inventory department ug nakasuod ko sa inventory control staff. Why problema? Sa ako ang mga ka-office mate, halos sila pulos mga idaran o mga minyo na. Ako ragyod ang pinakabata. Murag nakabaton ko og instant mother o elder sisters dito. Hi Angel, asa man ka unya after office hours? Pangutana pa ni Ate Letty, usas ako ang mga kauban sa opisina. Moderate siguro kong ulit tubag pa nako. Mao ba? Pag mukuyog ka na mo, mutanaw mig ligas basketball, diharagod sa gym. Sa ato ang company, ang mga players kay mga trabahante raman po din agdapad ni Ate Letty. Sige, ganahan ko. Wa man po ko'y buhaton unya. Tubag ko pa. Pag abot sa gym, the usual thing ako makita. Nagsugod na ang duwa. Medyo wa kayo ko ma-interest, labi na og dili ko hilig og basketball, Papa Joe. Nisugod na ang akong duka sa kong mata sa dihang gi-announce ang substitution. Ug dunay ni Barug nga nidagan paingon sa iyahang team. Usa ka lalaki, syempre, Papa Joe. Feeling na ko murag yun og nakainom og super black coffee sa akong nakita. Tall, mga di mo minus og 6 feet ang height. Super handsome. Murag model nga human og pamarbas. Og white pa ang complexion sa skin. Te, kinsa man ang laki nga ni Sab? Kablit ko pa ni Ate Letty. Kana si Sir Zayan na oy. Wa di ka kailaan na si Sir Zayan Lao na anak sa tag-iya sa tuang kumpanya. Oh my God, kagwapo gud niya gud. Pwede naman siya mag-artista. Matod ko pa. Nag-pastime bitaw na siya model-model pero walang gud na siya ganahi. Wa kay mo focus kay hands-on man siya di sa kumpanya. Tubag pa ni Ate Letty. Asam na siya nga department Pangutana ko pa. Uy, nakahalata na ko sa mga question da. Murag di na gyud na kauli si Sir Zayan sa ilaha. Kay napriso na yun sa imong heart. Matod pa ni Ate Letty. Tubag ako ba? Single pa ba na siya o asa na siya nga department? Excited ko sa iyang pangutana, Papa Joe. Music to my ears ang ako nadungog nga single pa si Sir Zayan. Og siya ang chief sa sales and marketing department sa among company. Honestly, Papa Joe, na love at first sight ko ni Sir Zayan. Ug sukad niya to, inspired og excited ko pirmi sa akong work. Especially during Wednesdays na new wardrobe, Papa Joe. Nga baratuhon pero class tan-awon ang dresses nga ako ang suluubon nga mubagay sa gamay na kong height. Everyday dili ko malimot nga magbutang og makeup sa akong naong. Taas kayo ang akong lashes tungod kay na ako'y maskara sa akong pilok. Kinahanglan nga gwapa ko kanunay. Kayong kaso og magkatagpo mi ni Sir Zayan. Day Angel, murag lahi naman ang aura na turong panahon na da. Asa ganito padung ang hangin ron? Kantyaw pa sa akong mga kauban nga naibaw nga ultimate crush na ko si Sir Zayan. In fairness, guwapa og cute bayasag ka pero saon man na uy og magkadayon mo ni Sir Zayan mura kag sungkod. Matod pa sa usa ka office mate. Mura kog natukan, Papa Joe. Nainomdom ko sa una katong giubos na ko pagtanaw si Malone nga nakauyab og mas taas pa niya. Kumusta na ka si Malone, no? Dugay na kayo mi nga wa magkakita. Sukad niya tong nakitaan ko ang iyang girlfriend nga kuyog sa iyang boyfriend. Nga ako di ang boyfriend sa una. Digel, I will give you a very very big favor. Supposed to be this report ako ra gyud ning i-email sa marketing department, but since naluoy ko nimo, pues ihatod ni ngadto sa marketing department. Si Ate Letty pa dungan sa pagtuno sa usa ka folder. Sagol kalipay, excitement ug kulba nga naglakaw padung sa marketing department, Papa Joe.
Before ko ni padung, nag-retouch din ko sa ako ang naong ug sa akong gisulob nga high heel nga 4 inches Papa Joe. Suggestion pa nila nga kinahanglan dili ko magsulob sa akong naandan nga doll shoes kay mosamot ko kog kamubo. Grabe kalisod gyud isulob ning high heel og wa ka maanad Papa Joe. Pag-abot ko pa sa marketing department, gipangita dayon nako ang office ni Sir Zion Lau. Nga nakit-an ko dayon kini ang instruction ni Ate Letty nga gihatag sa iyahang sekretary. Padung nako mutok to sa pultahan siyang opisina diyang may usa ka babae ani gawas. Hallelujah, murag kung nakakita og personal nga usa ka Victoria's Secret nga angel. Mala anghel ang beauty ug ang lawas nga murag Barbie Papa Joe. Walang ka effort ang kagwapa sa mga babae ug way makeup. Naka ponytail lang ang buhok. Naka loose white t-shirt ug skinny jeans lang. Unya naka rubber shoes. Gibati ko ang tumang ka insecure. Ako, sobra-sobra ang effort para magwapa. Pero maong babae, hay, unta. Sama sa maong babae lang unta nga akong lawas nga mura og truso. Kompleto na unta nga akong pagka-angel Luxin. Ni-smile ka nako ang maong babae Papa Joe. Dayon padayon ko sa akong paglakaw. Musud na unta ko sa office ni Mr. Zion pero gitawag ko sa iyang secretary nga wa na ko mabantayi. Nga ang iyang office table nahimutang sa wa nga bahin gawas sa office ni Mr. Zion. Miss, off limits na diha og unsa imong tuyo ni sir? Dili lang na ihatag diri nako. Matod pa sa secretary. Okay ma'am. For signature ni Mr. Zion Lau, ako lang ni ibilin diri ha. Thanks. Matod ko pa og nitalikod na dayon aron mo balik sa akong department. Nasayangan ko nga wag yun ako makita sa akong tuyo ang maong lalaki. Kinsa kahagatong babae nga gikan sa office ni Mr. Zion. Napaglingi-lingi ko sa office ni Sir Zion. Namasin nga mugawas kini og wa ko kabantay nga aduna di ay gamayng tipak ang tile sa sawog ug nasangit ang taas na akong tikong. Kalit ang panghitabo ug maayong pagkahapla nako Papa Joe. Mura kog bulang nga naligid. Tungod sa kakusog sa lagubo, nakuha gyud nako ang atensyon sa tanan hangtod na ni Sir Zion. What happened? Miss, are you okay? Si Sir Zion nga dali nga niduol sa akong nahaplaan. Wa ko makatiog dayon tungod sa kasakit sa akong tuhod ug batang. Hinuon, nakatuog gyud di ay ang akong luha sa kasakit. Siguro nagluoy gyud siguro kanako sa akong porma mo nga gialalayan ko sa pagtindog. Okay ra ko sir, uy. Thank you so much sa pagtabang nako. Mubalik na ko sa akong department. Matod pa nako nga nagpingit sa kasakit ug dihang ni action kog barog. Are you sure? But you don't look fine. I think you should go to the clinic. Matod pa ni Mr. Zion. Thank you so much sir, but I'm okay. Sorry to bother you, but I should go now kay napakoy humanan sa office. Thank you so much sir. Matod pa nako nga nagkabunga-bunga niya itong tungura. Not exactly the moment na I've been longing for. But yes, nagka-encounter gyud mi sa akong crush. Pero, mga kabarangay, awkward gyud ang maong moment. Anyways, minus na ang akong ganda point niya itong panahon na. Nibalik ko sa office nga nagtiniil og bit-bit na ako ang high heels tungod kay naputol ang usa ka takong ni ini. Pagkaugma, wala gyud ko makatrabaho kay hubag kaayo ang usa nako katiil. Nitawag ko sa office nga mo absent una ko. Nagunahuna ko nga wag gyud ko'y pag-asa kang Mr. Zion. Kay sayang ang akong pagwapa kada adlaw kay diha nga nagkakita mi. Ang pinakabati nga porma pagyud nako ang iyang nakita. Napugwat ko diyang may nanuktok sa kumpultahan sa mong boarding house. Ako rang usa sa balay kay si Papa sayo nga nigikan sa trabuan. Unsay ato? Pangutana pa nako sa lalaki nga di na ako sinati ang dagway. Driver ko ni Sir Zion, ma'am. Tubag pa sa tao. Ha? Driver ni Sir Zion? Nga naman ang taon sa may tuyo ni mo. Pero wa pa gani ko makatiwas, niabot si Sir Zion. Halos mutupong siya sa pultahan sa amo ang boarding house, Papa Joe. Nakalitan ko sa iyahang pag-abot. Wala para ba ko makaandam, wa gani ko makapanudlay. Ang akong mata itong pagkayo agyo sa smear sa maskara nga akong gi-apply sa akong mata. Arang uwawag yun ako, Papa Joe. Ganun man nga
timing man pug nga every time nga magkita mi ang pinaka least gyud nako nga porma ang iya makitaan. Sir, unsa may inyong gibuhat dinhi? Pangutana ko pa. Well, I'm just checking you. I called up in your department to check have you been, but they said that you're absent because you're not feeling well. So I decided to check you personally. Matod pa ni Sir Zayan. Okay ra kay ko, sir. Oy, pwede na mo makauli. Wa jud ko'y problema, sir. Promise. Tubag ko pa. I can see that you're not. See your ankles? It's swelling. So, got to get dressed because I'll bring you to the doctor. Matod pa niya nga very authoritative kayo ang dating. Wa na ko'y nahimo pa. Nisunod na lang ko sa sugo ni Sir Zayan nga dadon sa iyahang doktor. Dili man pod ko makabalibad. Nagtupad uming duha likod sa iyang SUV o gyalalayan pa ko niya tungod kay nagisugog lakaw. You know what? You look more beautiful and cute without your makeup. Kalit nga sulti ni Sir Zayan rin ako. Na na-conscious na nung ko pinakalit, Papa Joe. How old are you, Angel? Padayon pampautan ni Sir Zayan. Ako, sir, I'm 24 years old. Ikaw, if you don't mind, bawas ko pang pangutana kaniya. I'm turning 30 next month. Tubag pa ni Sir Zayan. Ugmao ka to ang sinugdanan sa among panagsuod sa auto palang daan, Papa Joe. Daghan pa kamig mga naistoryahan. Nga murabag dugay na kami nga nagkaila. Pagkahuman og check up sa doktor, mao nalay ugmay na lang kay wala ray bone na dislocation, bunog ra og trauma. Ginisitahan lang kog ointment o gi-advisean nga i-hot compress katusaw sa kaadlaw. Advice sa doktor nga kinahanglan nga 1 week ko nga mo leave sa trabaho. Pagkaugma na surprise na pug ko kay dihang niabot na si Sir Zayan sa among boarding house. Nagdaog dagang kayong prutas. Pagkaon nga dunay flowers nga may nakasuwat nga card nga get well soon. Murag ko og nasa cloud 9, Papa Joe. Unsa man kining bot ipasabot niya. Sa iyang ipakitang extra nga concern diri nako. Dili ko gusto nga mag-assume. Basta akong feelings kay princess ko sa iyang pagkatiman. Ilabi na nga siya mismo ang nag-hot compress akong sprain nga ankle. Siya po ang nagpahid sa ointment. Kalami na lang yun sa kong life. Mura kong nagdamgo. Ang lalaki nga akong gipantasya. Hilabihan kaayo. Maoy nagsilbi na ko karon. Ikatulong adlaw nga nibisita po si Sir Zayan na ako, Papa Joe. Sa maghihapon, may dala kining food, fresh flowers, o namatigdan ko na nga nawa na ang awkwardness na mo sa sagusa. We are very at ease with each other. And I guess we have this mutual understanding na we don't tackle about our status, pero namatigdan na lang na ako nga unusual ang gestures nga amo ang gipakita, Papa Joe. Mag-holding hands na mi. Usahay mo agbay pa siya nako og pisit-pislito ng ako nga baga. Angel, murag sleepy naman ka. Gana na ka matug para makapahuay na ka. Suggestion pa ni Sir Zayan nako. I want to sleep bisag kadiyot lang, pero ikaw okay ra nimo diri sa sala? Matod ko pa. Og dayon tindog para moadto sa akong kwarto. Pero gipugnan ko ni Sir Zayan. Instead, iya akong gikugos og gihatod sa akong kwarto. Unya, gipahimutang sa akong katre. I have never been happier in my whole life. To this man, I am complete, Papa Joe. Zayan, why don't you lie down with me? Matod ko pa. Nakamata ko nga nag-unlan na lang sa bukto ni Zayan. Nakatug pa kini nga gitutukan ko ang iyang naong. Ug bisag gamay, wa ko damang nga may tabo ning higayuna. Wala ko makapugong, Papa Joe, og gihagkan ko ang iyang ngabil. Pero nakalitan ko diyang nibaos kini og hawak diri kanako. Og nigako sa kong hawak og padayon nga pag-kiss nako sa iyang gentle kiss. Og sinugdanan na pulihan na kini og very sensational og inviting kiss. Og wa na mapugngi, Papa Joe, ang tanan. Dunay nahitabo namong duha. And it was my first time. Pagkaugmana ni text si Mr. Zayan nga di na makaana sa mua kay busy kuno siya. Pero niya ng pagkaugma, walang gihapon makatunga siya, Papa Joe. Nakasakit pagyud kay nakabalik na lang ko og duty, wa gihapon kini magpakita nako. Sa ako nadunggan on leave kuno. Out of the country. Nasakitan kayo ko sa ako ang nadungog. Wala man lang gani siya magpaybawon nako. Unsa man day katong among relasyon. Hinuon, wa man gyud siya gisulti. Wa siya nanguyab nako. Mutual understanding lang siguro ang among relasyon.
Ang sulti pa sa mga tao nga sa among kumpanya nga girlfriend ay kuno to ni Zion katong gwapa nga babae nga ako nasugatan sa iyang office. Usa kuno kini ka rap model nga nagbase sa Amerika. Hinoon, wala gyud ko sa kumingking kumpara atong babae, Papa Joe. Milabay pag yun ang pipila ka mga adlaw ug wa na magpatimaw si Mr. Zion. Nakahukom ko nga mo resign na lang og mangita og laing trabaho kay dili na ko makaya nga magstay sa mong lugar kay makahinumdum ko pirmi sa pag-ilad ni Zion diri kanako. Andam na ko sa akong resignation letter, Papa Joe. Diyang may usa ka lalaki nga kahit nisulod sa ako ang department o sa amo ang department. Si Zion. Biduol kini sa akong office table. Ang akong mga ka-office mate nga nasayod na sa tanan murag nakasabot na sa panghitabo nang gawas kini sa opisina aron paghatag og lugar namong duha ni Zion. Jill, I'm sorry wa ko kapananghid nimo ha. Matud pa ni Zion. Sorry? Sa ingon ana lang ka sayon, sorry. Abi kay doon na nahitabo na to, wa na ka magpakita nako. Karon na-realize na siguro nimo nga nag-enjoy ka sa imong pagduwa-duwa sa ako ang pagbati. Di na kinahanglan nga maglikay-likay ka. Kaya ako na mismo ang mo-resign dinhi sa tuang nga kumpanya. Taas ko pa nga tubag nga to kang Zion. Angel, will you marry me? Matod pa ni Zion dungan sa pag-abli sa box nga dunay sud nga diamond ring, Papa Joe. Nasiga ang akong mga mata. Please, sir, ayaw na ko kumidyahe og sama ni ini kasubra. No, Angel, oy, I'm serious. I mean it when I say it. I love you. I want to marry you and be the mother of my children. Matod pa niya. I'm sorry nga wa ko magpakita nimo for how many days tungod kay nakikita ko sa ko ang mga parents nga tuwa sa gawas. Para mananghid nga magpakasal nako og ikaw ang mong babae. Kinahanglan pa nako nga i-explain pag-ayo nila og wala man sad noon sila maglisod sa pagsabot. Kay open-minded man sad sila. Especially my mother. She said nga wa siya supak sa tong relasyon. Kay pareho mo og kaagi. Staff ra pod siya sa akong father before and they fell in love just like us. You know, history repeats itself. Matod pa ni Zion. To ara, Papa Joe. Kalami na lang yung ilupad dungan sa katason sa hutong sa panganod sa kalangitan, Papa Joe. Ha? Tinuod ka? Unya katong babae nga gwapa nga murag model sa Victoria's Secret, imo man katong girlfriend. Well, you are now my angel. Sa tinuod lang usa to sa akong gisetol. Diyang nawa ko. I see to it nga ang tanan wanay babag sa panahon nga makasal ko nimo. Tubag pa ni Zion. Kinsa man say mo dili sa lalaki nga nagpropose nga ingani? Of course. Yes dayon ang akong tubag. Unsa pa may dugayan. Ug tuod, Papa John, ay tabog yun ang granding kasal na mo duha ni Zion. Way kabutangan sa kalipay nga gibati sa akong mga ginikanan ug mga igsoon ug na-promote si Zion pagka Vice President sa among kumpanya. Ug ako ang nipuli sa iyang posisyon is Chief Sales and Marketing Department. Papa Joe, nagtuo ko nga ang sama sa relasyon namo ni Zion sa salida lang sa TV o drama sa radyo may tabo. Pero nagpamatud-an nga sayop day kini. Buhing testimonyan ako ni Papa Joe. Aduna gudi ay mala fairy tale nga gugma. Tungod din ni Papa Joe mutuo nagyud di ay nga naay forever. Hinaot nga nakahatag kini katagbawan o sa samang higayon kalingawan sa mga naminaw karon sa maong programa sa radyo, ang Barangay Love Story. Dinhi na lang kutob, Angel. Because of all you've shown, I've grown